シートベルト着用のサインを点灯いたしました。Hi guys, good morning. It's November 29, currently 8 a.m. We're going to the airport, going to Japan. So, nintay lang naman yung Grab namin and then siguro mag-skyway na lang kami para mas mabilis. Tapos, pakita ko sa inyo yung mga maleta namin. Pero meron kami dalawang malaking luggage and isang maliit. Ngayon, yung i-check-in namin yung dalawa. And then, sa isang malaking luggage actually, nandun yung isang maliit. Pero may extra kaming maleta para kapag may mga pasalubong, ganyan. So, yun. See you later sa airport. Update ko ulit kayo kung paano yung process and ano yung mga dapat gawin bago kayo mag-immigration or bago kayo lumipad ng flight niya. So, see you later! Ayan, ito pala yung mga maleta namin. So, meron kami dalawang maleta na malaki and then yung isa na for hand carry. So, itong dalawa, i-check-in namin. Sabi naman ng Cebu Pacific, pwedeng dalawang luggages sa isang 36 kilograms na baggage check-in. Okay, bayad muna kami ng travel tax. And so, hi guys! Nandito na kami sa airport and then dumiretso na kami sa travel tax para magbayad. So, yung kailangan lang for the travel tax, yung passport, tapos yung itinerary nyo, and then yung pera. So, for each person, 1,620. Tapos, pwede namang cash, GCash, or credit card. Pero ako, prefer ko yung cash para wala nang maging problem. So, babayad muna kami. So, next guys, check ko lang kung pwede na kami mag-check-in. Pero parang wala pa yung Osaka. Ayan pa lang. Ayan, joke, open na pala. Gosh, Hi guys, good morning. It's currently 9. Tumating kami siguro mga 10 minutes ago. Tapos, dumiretso na kami sa e-travel tax. Nagbayad na kami kasi kailangan niyo yun bago mag-check-in. Tapos, chinek ko na rin kung open na yung gate namin. So, pwede na kaming mag-check-in as early as 9 a.m. So, i-drop lang namin yung baggage. Tapos, kukuha ng boarding pass. At siguro kakain muna kami. Guys, after the travel tax, mag-check-in and baggage drop ng mga maleta namin for check-in. Excited ka na? Start pa lang punta natin. Time check, 10 a.m. Pinasok ko naman lahat ng documents sa pag. Kabado yan. Tapos na kami kumain sa Jollibee. Nag-breakfast muna kami. And sarap. Then, sarap. Then, bababa na kami for immigration. So, yun. Babalitaan namin kayo kung makakapasa kami. Pero, let's go, Japan! Let's go! Immigration. Here we go! Ready ka na? Okay, let's go. Okay, nagpasa ka na ng immigration. Ganun pa sa kinakabahan? Oh, madali lang. Oo. Mamaya i-discuss ko kung ano yung mga questions. Okay. So, finally, nakasettled na kami dito sa boarding. Pero, wala pa kami sa mismong boarding gate. Nandito lang kami. Actually, tumabi lang ako kasi may
meeting pa si Aline, yung kasama ko. And then, ako, magbablog pa ako ng mga nangyari kanina. So, pagdating namin is mga 9 a.m. So, dumiretso na agad kami sa travel tax kasi pagpasok namin, nandun na yung counter ng mga pang travel tax. So, nagbayad kami ng 1,620 each. Tapos, ang mga kailangan mo yung passport and then yung itinerary kapag magbabayad ka ng travel tax. And then, after that, chinek na namin kung open yung boarding or yung check-in counter. So, dumiretso na kami kasi open naman na yung for Osaka na 2 p.m. Dumiretso na kami ng check-in counter nila pag-up. Pina-check-in na namin yung luggages namin. So, we have 2 luggages for the 36 kilograms. So, sa mga nagtatanong kung pwede ba yung 2 luggages kapag 36 kilograms yung pinurchase sa Cebu Pacific, yes, pwede po, inalaw kami basta as long as yung total nung pinaka-dalawang luggages nyo is hindi lalagpas ng 36 kilograms. Hindi daw kasi ata naka-update sa website nila kaya nakikita is 1 piece pa rin ang luggage. Ayan, so pagkatapos namin mag-check-in counter, so nakuha na namin din yung boarding pass, no? Nandun na rin yung gate namin and yung seat number. So, yun, after the check-in, after namin kumain, siguro mga around 10 a.m., dumiretso na kami sa immigration agad para maiwasan kung mahaba man yung pila. Pero pagdating namin doon, di ba nakita nyo sa video, konti lang yung pila. As in, parang yung buong process namin actually is around mga 10 to 15 minutes lang. Kasi parang mga pang 10 lang kami sa pila. So, mas mabilis naman gumalaw yung mga nasa pila. Ayan. So, finally, for the immigration process or immigration experience, ako, nabanggit ko naman na sa mga previous vlog ko na may mga travel history naman ako. So, medyo madali lang yung mga tinatanong sa akin. Actually, paglapit ko, yung unang tinanong agad sa akin ay, sino yung kasama mo? Eh, nakita naman na magkasama kami ng boyfriend ko. So, sabi ko agad, yung boyfriend ko po. Tapos, actually, niya tinanong ko saan ako pupunta. So, yun lang yung tinanong niya. Tapos, after nun, tinanong niya lang ako kung saan ako nagwo-work. So, sinabi ko yung company ko, ganyan. Ano yung position ko. So, sabi ko, brand manager po, ganyan. Tapos, tinanong lang ulit kung kailan yung balik. So, sabi ko, December 6 po yung flight namin pabalik. And after that, yun na, tinataka na. Sin wala ngang tinanong kung saan ako papunta or ilang araw kami doon. Yeah. So, smooth lang na ganun yung tinatanong kapag may mga travel history ka na. Ayan. So, yung kay Aline naman, ang daming announcements sis. Ayan. Finally, yung kay Aline naman, sa kasama ko, first time niya mag-international travel. So, pero madali lang din yung mga tinanong sa kanya. As in, sabi niya wala nga din siyang binigay na any document. So, yung tinanong lang din sa kanya, una is sino kasama niya. So, sinabi niya girlfriend niya, and then sinabi niya yung pangalan ko for some reason. Yan, binanggit niya. And then, yun, tinanong lang din kung saan siya pupunta. So, sa Osaka, sa Japan, and then ano yung work niya, saan siya nag-work. So, sinabi niya yung company niya. So, medyo hindi familiar yung IO sa company niya. So, tinanong kung ano yun. So, sabi naman niya sa IT industry po, ganyan. And then, after nun, tinanong lang din kung kailan siya babalik. And after that, yun. Wala nang ibang tinanong. Smooth naman din yung process niya. Actually, around mga 10 to 15 minutes lang yung buong duration ng immigration namin. So, thankfully, wala naman yung mga nababasa natin na mga horror stories. But yun. So, as long naman na may kita nila na yung purpose of travel mo is for vacation, ganyan. And ready naman kami sa documents if ever. So, that's it. Kayo, wag na din kayong kakabahan if ever na mag-IO kayo as long as yun nga, for travel purposes naman siya. Ayan. So, after nung immigration, ang didiscuss ko naman or i-share ko sa inyo would be the visa requirements or yung process ng pagkuha ng visa because we're going to Japan. So, for Philippines residents or yung mga Filipino, they are required to get a visa going to Japan.
So ako kasi nakakuha na ako ng multiple visa entry ko nung 2020 pa. So yun lang ulit yung ginamit ko. So technically yung nag-apply lang for this time na magta-travel kami is si Aline. So si Aline, ang in-apply niya since first time niyang magja-Japan and first time din niyang mag-international travel is single entry pa lang. So ano ba yung mga requirements na kailangan kapag mga single entry? So ayan, may cheat sheet ako dito. So of course, kailangan niyo yung passport, no? So syempre doon nila ilalagay yung visa niyo. Or syempre para ma-validate na may passport nga kayo or allowed kayong mag-travel. Yan. And then, application form, dapat printed in A4 size bond paper. So, etong application form ay makikita or mada-download nyo na rin sa Japan Embassy of the Philippines. Siguro ilalagay ko na lang yung link sa description box. And then, ipiprint nyo siya in A4 size. So, kailangan talaga specific na A4 size. And then, pwede siyang handwritten yung mga nandun sa form or pwede ring computerized or fill out nyo na sa laptop or sa desktop nyo. And actually, alam ko kapag naman nagpunta ka sa mga agency is meron na rin silang mga application form. So, pwedeng yun na rin naman yung gawin nyo. Pero gets, like, para sobrang prepared ka na pagpunta mo dun, papasa mo na lang. Pwede ka na mag-download and then fill out mo na, diba? And then, next is birth certificate. Ito dapat issued within 1 year. So, kahit sabihin mo na, meron akong birth certificate nung dati pa lang yun. No, bawal yun. Kailangan within 1 year siya na-issue. So, ilalagay ko na lang din yung link kung saan kayo pwede mag-request ng birth certificate. And, actually, online lang din siya and then dinideliver lang siya. So, madali lang siya if ever na kailanganin mong mag-request. And then next, itinerary, sample itinerary. Ito very, as in, hindi kailangan sobrang detailed na going to ganito, ganyan, ng ganitong oras. Lalagay na lang ako dito kung paano yung sample na ginawa namin para makita nyo kung gano'n lang siya hindi ka detailed. Like, kunyari, pupuntahan mo lang is Dotonbori, Osaka Castle, gano'n lang. Hindi siya kailangan na time by time is ilalagay mo dun sa itinerary. May format din siya actually na nasa Japan Embassy website. So, pwede nyo rin i-visit. And then, next is proof of income. So, kung employed ka, kunyari, si Aline, employed naman siya, humingi siya ng ITR from sa company niya. And then, yung photocopy lang is isasubmit. And then, another proof na capable ka of traveling, of course, is the bank certificate. And then yung bank certificate right now, hinihingi na nila is with ADB or average daily balance. But actually, alam ko yung ADB is kailangan lang siya kapag wala kang ma-file na or mabibigay na ITR. But if may ITR ka na, yung bank certificate mo, pwedeng kahit wala ng ADB. Yun. So, pero kasi yung ginawa namin, nilagyan na rin namin ng ADB yung bank certificate niya and then pinasa pa rin namin yung ITR. And then, additional requirements or document lang na ni-ready namin would be the COE para lang if hingyan ni agency is meron din. Or, yun nga, proof of employment mo. Pero, hindi siya kailangan. So, yung mga basic na sinabi ko, like passport, application form, birth certificate, itinerary, and then bank certificate, and ITR. Yun lang yung pinaka-require kapag employed ka na mag-apply ka for single entry of visa. And then yun, nag-apply kami sa may Attic Tour sa SM North kasi dun kami malapit sa North area. And then, smooth lang din yung transaction. Parang pagkadating niya, binigay na din niya yung mga papers and then chinek lang and then okay na. And then within 3 working days, nabigay na rin sa kanya or nag-text na rin yung Attic Tours na, hello sir, ready na po yung passport nyo. Pero take note lang na hindi sasabihin ni agency agad yung resulta ng visa nyo kung approve ba or denied, ganyan. Parang pagpunta mo dun, saka lang ibibigay sa yung passport and then saka mo lang makikita kung approve ka or denied ka. And then yon, thankfully, approved din naman si Aline ng single entry visa. And then yun na, after that, saka na kami nag-book ng mga cloak, mga tours, mga ganyan. Pero yung flight and hotel, na-book ko na siya ahead bago pa siya mag-apply ng visa because
matapang po tayo. Hindi siya advisable, pero gets, like, kunyari, yung plane ticket namin, binook ko siya since January 2023, start of the year, tapos tingnan mo, November pa yung flight namin. Pero kasi binook ko siya ng piece of fare. And then, magkano lang yung piece of fare? Like, nasa 5,000 lang yung round trip of Japan. Imagine, like, 5,000 versus yung regular fare, usually na around 40,000, diba? Sobrang sulit, sobrang still nung price. So, ginuo ko na. So, tiwala naman ako na ma-approve yung visa ni Aline. And then, yun, we're going to Japan already. So, ayan. Ayan. So, natapos na natin lahat yung kung paano ba yung process kapag pasok mo ng airport, ano yung mga kailangan bayaran or puntahan, and then the immigration experience, and then lastly, yung visa requirements and kung gaano ba siya katagal na ukuha. And then now, ayun, nandito na lang kami sa boarding. Hinintay lang namin yung boarding time namin, which is 1 p.m. pa. Right now is 11:15 a.m. So, nagstay lang kami dito habang wala pa yung boarding. So, later pupunta na kami dun sa boarding gate namin around 1 p.m. Ayan, if you have questions naman, pwede kayong comment sa comment section para masasagot ko kayo kung may mga clarifications kayo na kailangan. Sorry, may dumaan kasing bata kanina, so nag-hi-hi ako. And anyway, sobrang excited na ako for Japan. As in, ito yung pangarap kong, isa sa mga country na pangarap kong balikan. Since nung pandemic, remember yun nga, na-mention ko yung visa ko is nung 2020 pa kasi nga bala kong bumalik. But, nag-pandemic, tapos ngayon lang ulit ako makakabalik. Sobrang, feeling ko maiyak ako mamaya pagdating ko sa airport. But yun, samahan nyo kami sa trip na to and hopefully may mga matutunan kayo sa itinerary namin at sa mga pupuntahan namin. So, see you! Time check, it's 1:30. So, mag-boarding na kami. Actually, dapat 1:15 yung boarding. So, na-late ng 15 minutes. But, alam mo naman, umalis ng 2 p.m. Okay, we're boarding. Bound to Osaka. Let's go. Dapat 2 p.m. yung flight, but mga 5 minutes late pa lang naman. But let's go! We're finally here! Basic, parang bagyo. At Kansai International Airport in Osaka. So, dadaan muna kami sa immigration, kunin yung luggage, tapos yung wifi na binook namin through Klook. See you later! Mahabang lakad, tapos escalator pababa. Guys, it's 6:35 p.m. and katatapos lang namin sa immigration officer dito sa Japan, sa Kansai Airport. Hinintay ko na lang si Aline. Sorry, bumubulong kasi nakakayang tahimik dito. Okay, after the immigration, kukunin na namin yung baggage namin. So, after that, pag nakuha na namin yung baggage, magdadaan naman kami sa customs area. So, later, explain ko yung mga QR na kailangan nyo i-download para mas hassle-free sa pagpasok nyo sa airport. Yan guys, tapos na kami sa immigration, sa baggage, and then sa customs. So right now, kinukuha ko na lang yung wifi namin. I got it from Klook. So dito siya sa JAL ABC. So medyo na-lost pa ako kung nasan yung location niya, but from there sa arrival, magra-right ka, tapos dulong-dulo siya. Ayan, sa 1F North.
So, kunin ko lang yung wifi namin. Okay. Thank you. Thank you. Arigatou gozaimasu. Okay, we got our wifi already. So, yan. Sobrang kinakabahan ako kasi akala ko close na sila. But, yan. Finally, we have our wifi! Yay! Connect na tayo. Oo, open mo na lang. So, yung kailangan lang is ang iaabot lang sa kanila ay passport and then bibigay na nila sa inyo yung wifi. So, no security needed naman but eto, i-set up pa lang namin yung wifi bago kami umalis. Sobrang kinakabahan pa ako kasi nakalagay dun sa clock parang hanggang 9 PM lang. 9 PM na. So, yun. Bukas naman pala sila. I think ng 24 hours. So, go babe. Power bank. Oh, yan. May kasama power bank. Ito. Ano yan? Adapter? Ay, pang charge. Okay. May coupler. Okay. Wow. Unboxing niya. Ayan guys. So far, medyo hindi sobrang lamig pa dito sa airport mismo. Pero tignan natin paglabas. Feeling ko yung hangin sa labas yung malamig. And kanina sinabi kasi na parang 13 degrees yung temperature ngayon. So let's see. Ako hindi pa ako naka-coat. As in, itong suot ko is 1 layer lang na long sleeve. So, tignan natin kung makakatag tayo mamaya. Although, nandito naman na yung coat ko. So, susuotin ko na lang siya later pag nilamig ako. So, see you later kapag pupunta na kami sa train. I-figure out lang namin yung wifi. Okay, ngayon naman, pupunta na kami dun sa railway. Kasi nag-reserve kami nung Nankai. From Klook also. So, sabi kalawa daw. Let's go! Actually guys, maraming parang vending machine ng mga SIM dito. And wifi. Parang vending machine ng SIM. Ayun, oh. So kung wala naman kayo ng book sa Klook, eto, tingnan nyo. Pwede kayong bumili ng SIM. Ayan yung mga rates niya. Ayan, may mga banks din dito. May 7 bank dito, yung parang recommended nila for pag-withdraw. But yun, meron pa kasi kaming pera na napapalit from Philippines. So, hindi muna kami mag-withdraw. Kaliwa. Okay. Ligo-ligo. Ayan, railways. Okay, ready ka na sa hangin? Oh God, ang lamig. Naka-coat na ako, wait. Punta tayo din sa ano. Yun. Yung parang mga counter dun. Ito guys, yung Nankai. So, meron kasi akong nabook sa Klook. Ayan, itong Nansai Rapid. So, wait ko lang yung kiklaim ko lang. Kung di pa kayo nakabili from Klook, ito yung prices niya. Usually, to Namba naman yung last stop. So, 1,350 yen. Hindi ko lang sure ano yung as a child yung kulay red. So, 680 yen. But, if you figure out ko muna kung paano tong QR code. A36 ね、カーナンバー2シートナンバーリザーブでゲートオレンジ。 Okay. オレンジなんです。 Here? Okay. Thank you. Okay, nakuha na natin. So, pinapalit ko siya sa counter mismo. And then, diretso na dito. So, let's go kasi 8:36 yung train natin. Let's go! Sabi sa ticket, 8:36. So, 8:36 na. Umalis nga. Pero tahimik lang dito. So, hinaan ko lang yung boses ko. Kanina, kinakabahan ako kung tama yung nasakyan namin kasi basta lang kami sumakay. Pero, tama naman yung car number 2. Tapos yung 35-36. So, mga 45 minutes yung biyahe, I think, to Namba. And then, yun na, lilipat
pa kami ng local train papunta sa hotel namin. Yan. We will soon be arriving at Namba. Station number NK01. Our final stop. Arrived at Namba Station. So, mag-exit na kami. And then, lipat kami ng Midosuji Line. Ayan. So, 8:36 kami umalis, diba? So, nakarating kami around 9:12 p.m. So, mga 36 minutes lang yung biyahe. So, sobrang bilis niya kasi nga express train. But yun, kung para makasave kayo ng time and mura lang din naman sa Klook, I suggest na i-take nyo na yung Nankai Rapid Express train. So, lilipat lang kami ng Midosuji Line para makarating kami sa hotel. You make me wanna be with somebody, doing things that I usually. So, English. Oh, hindi ko talaga alam. Purchase with station number. Midosuji Line. To Shinsaibashi. Tama ba? Hindi ko na alam, guys. Litong-lito na ako sa buhay. Okay. Wait lang, guys. So, may isa na tayo. Oh, let's go! Midosuji Line. Finally, na-figure out na namin yung Midosuji Line. So, from Namba, pupunta tayo ng Shinsaibashi Station. So, next station lang yun actually. And then, lalakad tayo going to our hotel. Finally, naka-arrive kami sa hotel. Kanina pa kami naliligaw. Sorry, maingay yung maleta. Ito na. Yay! Finally! Hotel na. Hi guys! Time check. It's 10:22 and we finally made it to the hotel. Sobrang naliligaw kami kanina paglabas namin ng Midosuji Line. Hindi namin alam kung nasan. Nakailang apps na tayo. Google Maps, yung Navitam, yung Waze. Ligaw na ligaw pa rin kami. But, kinaya naman. Tapos, ano ba mga nangyari? So, from nung lumabas kami ng airport, so dumaan kami ng immigration. Tapos, para mapadali, mas hassle, kailangan nyo na lang yung mga QR code. So, punta na lang kayo sa Visit Japan web. Lalagay ko na lang yung link also sa sa description box. Tapos, magre-register lang din kayo doon and then lalagay nyo yung for immigration and customs. Yun yung dalawang kailangan na QR code. So, mas madali, i-fill out nyo na lang siya kapag nasa bahay pa kayo para pagdating dito, ipapakita nyo na lang yung QR code sa immigration. And then, after nun kasi, kukunin mo na yung baggage mo. And then, after the baggage, yung customs naman, ipapakita mo lang din yung QR code. And then, yun na, lalabas na kayo. And then, pagkalabas namin kanina ng customs, pinick up namin yung wifi. Naliligaw din ako doon kasi hindi ko alam kung nasan yung JALABC, kung saan kami nag-book nung Klook na wifi. And then, kinabahan pa ako kasi nandun kasi parang hanggang 9 PM lang siya. Mga 8:30 na yun. So, umabot naman. And then, after nun, naglakad na kami papunta sa railway. So, lumabas kami ng airport. And then, sa Nankai Line, bumili din ako ng Nankai Rapid Express train. So, from the airport going to Namba, around 36 minutes lang siya. So, diba, around 8:36 yung umalis yung train. And then, nakarating kami around 9:12. And then yun, nag-figure out ulit kami ng paano lumabas, papuntang exit. Kasi, yun nga, medyo nakakalito yung mga train dito. But, yun naman, day 1 pa lang.
magiging familiar din kami dito sa mga susunod na araw. Abangan nyo na lang. And then, yun. Nakarating na kami dito sa hotel. Nag-check-in na. And then, magpapahinga na lang ulit para lalabas ulit kami. Kakain kami sa Ichiran Ramen. So, yun lang. Update ko kayo later. And yung room tour siguro either later or sa ibang araw na lang. See you guys!